Rosalinda ay amor. Bakit nakalaya ka na? Binigyan ako ng pardon ng abogado. Ayoko sanang lumabas, Javier. Nakilala ko na si Rosalinda. At mahal na mahal namin ang isa't isa. Tapos bigla na lang siya nakalaya, nakakasira ng kasiyahan. Pasensya na, pero hindi ko talaga alam kung saan nagpunta si Soledad Romero. Ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko ay kung mahahanap ko ang mamamatay tao na yon. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Patay na si Soledad Romero. Ako si Martha. Parang may kakaiba sa kanya, Papa. Pag kinakausap siya, para siyang natatakot. Magandang hapon. Hinahanap ko si Rosalinda. Sino ka? Ako ang boyfriend niya. Diyos ko po. Ang boses na yun. Dahil hindi ka makatingin. Gusto kong sabihin sa'yo na pipigilan ko ang pardon mo. Hindi pa ba handa si Rosalinda? Pwede kayang hintayin ko na lang siya sa loob. Tuloy. Salamat. Sandali lang. Pamela, iha. Mukhang ako pa lang ang nandito, Hindi, iha. Nasa sala sina Enriqueta Navarrete at ang kanyang asawa. Nasaan si Fernando Jose? Anong problema? Ay nako, susunduin niya ang walang kwentang babae. Talagang pinipilit pa niyang isama dito ngayon. Isa ka ba sa mga kapitbahay ni na Rosalinda? Hindi. Kung ganon, kamag-anak? Ngayon lang kita nakita. Pwedeng pasuyo na pakisabihan si Rosalinda na nandito na ako? Diyos ko po. Ang boses na yun. Hindi ako papayag na lumaya ka, Soledad Romero. Hindi ka makakalaya! Taran! Grabe, Rosalinda. Bagay na bagay sa'yo ang damit mo. Ang ganda mo. Sobrang ganda mo ngayon, Ay, Rosalinda. ano ba kayo? Nahihiya tuloy ako. Nakakapagdakang wala pa si Fernando Jose rito. Kung sa sala na lang kaya tayo maghintay. Mahal ko, nandito ka na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinabi ko sa babaeng nagbukas ng pinto pero bigla na lang siyang umalis. Si Tita Marta. Hindi ko siya nakilala noon. Hindi, dumating siya nung isang gabi. Matagal siyang tumira sa ibang lugar at sa totoo lang, ngayon lang namin siya nakilala. Parang nagulat siya nung nakita niya ako. Hindi ko alam. Medyo kakaiba siya. Hindi, nahiya lang siguro yun. Mahiyain kasi Ganun siya. lang talaga siya. Ay, titignan ko lang kung anong nangyari sa kanya. Pakihawak. Pakibilisan, mahal ko. Kailangan na Sandali natin lang umalis. ako. Bilisan Sige na, mo. sandali Bilis. lang. Sandali lang. Nakita mo ba kung gaano siya kaganda ngayon? Sobrang ganda niya talaga. Oo, tama. Totoo. Hindi ko sinabi pero sasabihin ko pagdating namin doon. Tita Marta. Naalala mo bang sinabi ko na sa'yong seryoso si Fernando Jose sa pakikipagrelasyon sa mahirap na yon? Nag-usap na tayong dalawa na hindi ka basta-basta susuko na lang ng ganon, Pamela. Siyempre hindi ako susuko, Valeria. Ang posibilidad na maaaring mawala sa akin ng tuluyan si Fernando Jose ay isang matinding hamon para sa akin. Alam kong kayang-kaya mong pabalikin sa iyo ang anak ko. Makakaasa ka, Valeria, dahil mas mataas akong babae. Sa Rosalinda na yan. At malapit na niyang matikman ang kabayaran sa taas ng pangarap niyang lampasan ako. Baka ngayong araw niya pagsisihan yun. Ano po nangyari sa inyo, Tita Marta? Bakit nandito lang kayo? Ay,
Nahiya ba kayo sa boyfriend ko? Halina kayo, Tita Marta. Ipapakilala ko kayo sa kanya. Tayo na. Lumabas na tayo rito. Hindi, Rosalinda, ayoko. Gusto ko lang pong makilala niyong isa't isa. Tayo na. Huwag na. Sa ibang pagkakataon na lang, nakikiusap ako sa'yo, Rosalinda. Pero Tita Marta... Nakikiusap ako. Sige po, ayoko naman kayong pilitin. Ay, tingnan niyo na lang kung anong itsura ko. Ano, bagay ba sa akin tong bago kong damit? Malakas ang pakiramdam ko na magugustuhan ako ng magiging biyanan ko. O sige, aalis na po ako. Ipagdasal niyo po ako, tita, ha? Aalis na po ako. Hindi ba nagmamadali ka? Umalis na tayo. Alis na tayo. Tayo na. Alis na kami. Bye, Lucy. Bye, Becky. Paalam sa inyo. Mag-iingat kayo. Paalam. Magpakasaya kayo. Sino ka? Ako ang dapat magtanong yan. At anong ginagawa mo dito? Ako ang tsahin ng mga bata. Sa partidos ni Javier o dun sa yumaong si Dolores? Si Dolores ang kapatid ko. Huwag mo sabihin ikaw si Soledad na nakalabas sa kulungan. Ay, grabe. Ang swerte ni Rosalinda na magkaroon ng boyfriend tulad niya, tama? Napakaswerte. Pinakaswerte sa buong mundo. Oo nga. O siya, kailangan ko nang bumalik. Paalam. Ingat ka. Masaya akong makita ka, Mr. Javier. Ako rin, Becky. Sige. Si Rosalinda nasan? May kasiyahan siyang pinuntahan. Para saan yan, Papa? Para yan sa pader na maghihiwalay sa silid at kusina. Sa sala natutulog si Beto. Sa ganitong paraan, makakatulog siya ng mahimbing, hindi naiingayan at naiistorbo. Ako si Martha. Marta? Wala siyang binabanggit. At si Soledad? Basta, nung nag-aagaw buhay siya, pinakiusapan niya akong dali ng sulat sa nakakulong niyang kapatid na si Soledad. At nasaan ang sulat? Binigay ko kay Fedra, pero nawala niya yon. Ikaw, anong sadya mo dito? Dahil parang medyo nahuli ka na para sa burol at libing. Para ba makita ang pamilya? Oo, tama nga yun. At saan ka namang galing? Sa Estados Unidos. Doon ka ba nagtatrabaho? Oo. At mag-iso ka lang? Ako nga pala si Soyla Bariga, kinagagala kita makilala. Magtatagal ka ba rito? Posible. Mabuti naman dahil hindi na nagiging maayos si Javier simula na namatay si Dolores. Wala na siyang kontrol sa mga anak niya. At kung wala talaga magdidisiplina sa mga yon, naku, Marta! Lulubog ang pamilyang to, sigurado yun. Pwede bang mag-ingat ka naman? Hindi ko alam kung paano naisip ni Senyora Valeria na magdaos ng kasiyahan kung kailan kulang ang kasambahay. Dapat kumuha pa siya ng serbedor. Kakaunti lang ang mga bisita. Kaya, gawin mo ang trabaho mo o magsisisi ka. Wala pang anak mo. Ayaw ko siyang magpunta pa. Ayaw ko makita ang babae niya. Hayaan mo siya, Valeria. Para may pagkaaliwan naman tayo. Ay, grabe. Ang daming kotse. Siguradong marami kayong bisita. Hindi. Kaunti lang ang imbitado, mahal ko. Pasok tayo.
Naghihintay na sila. Sandali, pinagpapawisan ako. Tama ka, mas Senyora, maganda nga yun. Oo. ang anak niyo. Nandito na kami, Mama. Rosalinda, hindi mo ba babatiin ang mama ko?